Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating talakayan ngayong umaga. Ito po ang inyong kaibigan Mon Datol at syempre, Datol Order. Ha? At ano ba issue natin ngayon? Maralaki. Ha? Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, tungkol to kay Erwin Tulfo, si Congressman Erwin Tulfo, na talaga po ng mga sumambulat yung kanyang mga inililihim palang sasabihin pa natin baho. Baho ba yun? Siyempre, mga politiko po, pag-involve ang mga tao, personality, sa politika, baho ang sinasabi niyan pag lumantad yung mga sikreto. At ang pangalawa po, yung pagsasampang ng demand ng libel nitong ating bossing Vic Soto ng TVJ kontra dito sa batang direktor na si Daryl Yap tungkol sa paninirang puri sa pelikulang Rapist o Pepsi Paloma na 42 years na yatang tapos yun na wala naman desisyon ng korte maliban sa affidavit of desistance. Mamaya po, pag-uusapan natin yan. At syempre, yung pinakahuli, ika nga natin, yung binabanggit ni Sam Panelo, yung dating spokesman ni Presidente Digong Duterte, na plano ro ni Presidente Bongbong i-declare ang martial law. Well, at ako po ibabati muna sa ating mga katropa pips na senior citizens sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Ayan, alam naman nyo, senior na tayo. 71 years old. Kaya nga itong insan paring Pet Cruz ko, si Engineer Pet Cruz, na maliliit pa lang kami, magkabarkada na kami, magkasama na kami, classmate, elementary, grade 1 hanggang grade 6, kasama sila Dr. Ruby, Dakis, Pason, o ano ba pido ni Dr. Ruby? Dakis, tagal na po namin kasing magkakasama. Ayan, makikita kami pag uwi ko sa Pilipinas. At any rate, good morning din nga pala sa aking mga very close na associate at mga kaibigan dito sa Toronto, Canada. Tita Cecil Araneta at ang kanyang hubby, si Tito Edward K. Si Tita Agnes Miranda. Ayan, Agnes Pasaporte Miranda at ang aking Mother Mother Irena. Ayan, Garcia. Pasaporte rin yun, Garcia. Nandyan ngayon sa Innisfil kasama si Nancy. Wala, sarado na po yung kanilang beauty salon. Anyways, ano bang una natin tatalakayan? Sabi ko nga, yung, ano ba yun? Seniors moment na naman. Hindi po. Hindi pa tayo senior. Hahatid ko lang sa aking apo. Kasama ko yung aking son-in-law sa school. Yan, nagdadrive kami. Ako, 7 o'clock, napakadilim pa po dito. Napakaginaw. Dito po sa Greater Toronto area, sa Ontario po. Magino po ngayon, minus sa 10, 12. Nako, papunta na ng minus 20 yan. Anyway, sabi ko nga, pag-uusapan natin itong kay Congressman Erwin Tulfo. Di ba binanggit ko nung last ko na pag-uusapan natin yan. Abay, yan pala'y nagsundalo. Naging US Army for 4 years yata. Tapos nagkaroon siya ng US passport. Na ang pangalan doon, Eric Sylvester Tulfo. Ang pangalan po niya ni Erwin Tresiba o Tresiba Tulfo. Yun po ang totoong pangalan niyan. At dito pinanganak yan sa Tacloban, hindi po sa Hawaii. Pero inamin niya na nag-TNT siya for so many years sa US at may nabili siyang mga fake documents. Sabi niya, para siguro pati birth certificate.
Kaya ang tawag doon, birth certificate. Ayan, ganyan yung nangyari dito sa mayor ng Bamban Tarlac eh. Same case, birth certificate. Nakakuha siya sa Tarlac City noon, si Alice Lial Go. Kaya nakapag-file siya ng Filipino citizenship. Ang problema sa kanya, kabata niya nagkaroon, dementia, nakakalimutan niya, pati kung saan siya pinanganak, saan siya nag-schooling. Yun, kaya naimbestigahan ng Senado naman na nakatuklas ng kanyang mga lihim at sikreto. Kaya ngayon nakakulong. Kinasuhan ng Sandigan Bayan, sinuspinde, tinanggal na mayor. Iyan naman ngayon ang kaso ngayon ni Erwin Tulfo. In-appoint ni Presidente Bongbong Marcos noong 2022 nung manalo si Presidente Bongbong na Secretary of Department of Social Welfare, DSWD. Ayan, sekretaryo. Alam naman nyo sa Pilipinas, kahit siguro sa abroad, sa US, may commission on appointment. Tinitingnan nila kung pwede talagang regular na maging member ka ng kabinete, in-appoint ka ng susuriin lahat doon. Nung siya inupo na para kausapin, interviewin ng committee na yan, Commission on Appointment Committee, dyan sa Kongreso. Mix po yun senador at congressman. Sa Congress ang tumira sa kanya, siya po ay nominee pa lang, pero nagpa-function na siya at maraming ginawa, kaya bumilibang mga Pinoy, lalo yung mga Tulfo followers ng kanyang mga kapatid. Ayan, kaya anong nangyari, nung tinanong na siya ng mga magigiting na mga quadcom congressman yun sila Congressman Barber, sila General Acop, mga congressman yan. Nung tinanong siya kung siya ay nag-US Army, kung siya ay naging US citizen, nang hingi na executive session. Hindi niya sinagot yung public inquiry or rather hearing. Sa executive committee po, closed door yon. Walang makakaalam kung ano pag-uusapan doon. Doon niya siguro sinagot. Kaya na-hold yung kanyang confirmation as Secretary of DSWD. Yan ang nangyari yan may record yan At inilabas pa ngayon yung mga videos kung saan naghingi siya na executive session para sagutin yung query na kung siya ay nagsundalo, kung siya ay may US passport, kung siya ay everything. Hindi po nakakalabas yun, kaya lang nakaalam ko. Pero siyempre, yung mga congressman na member ng committee, nakakuha ng kopya yan. Ng mga dokumento sinabit niya, siya ay, sabi nga, nakakuha ng passport yan. At 3 beses niyang nirenew. Paano ka makakakuha ng US passport? Pinakamahigpit ng United States of America. Parang Canada. Pero may lulusot at may lulusot. May nakausap akong US citizen Pinoy. Marami akong kaibigan dyan sa US Actually, may kapatid pa nga ako dyan Yung bunso naming kapatid, taga New Jersey retired na ngayon yung bunso namin. Bumagsak pare. Yung aking bunsong kapatid, si Flora Datol Quinto, handyan sa Tugigaro ngayon. Doon taga-ron po ang mga Quinto Si Bayaw Raymond Guy Quinto. Ayan, dyan sila nakatira ngayon. Nag-retire na yung mag-asawang yun. May nakausap akong mga kaibigan ko dyan. Sabi niya, alam mo pa Ramon, meron talagang tama yung sinasabi ni Tulfo Napapanood po nila kasi sa US, kahit dito sa Canada. Naging viral nga yung binanggit ng Vice President natin, si Sara Duterte, papapatay niya yung Presidente Bongbong Marcos sa yung First Lady, Speaker of the House. Sumikat ang Pilipinas doon. Mga killer pala Nasira po tayo ron. Ako nga, journalist ako rito. May dyaryo rito yung The Philippine Courier. Dami nag-i-inquire sa akin mga Canadian. Is it really true? I could not comment mga kababayan ko, lalo yung mga kababayan kong seniors. Sarado na po yung dyaryo ko nung
magkaroon ng COVID-19. Sumara po, ang daming negosyong Pinoy. Sasagutin, tutuloy natin yan. Ngayon, lumabas po yung punto de punto yata nitong si Erwin Tulfo. Hindi niya sinagot yung main issue. Ikaw ba'y naging US citizen? Ikaw ba'y naging sundalo? Ang nilabas po niya sa kanyang monologue. Ako may programa rin ako sa radio TV sa Pilipinas before coming here. Yung monologue, yun ang self-preservation. Ibibida mo yung buhay mo kung saan ka nang galing. Yun ang ginawa ni Tulfo. Hindi niya sinabi yung totoo. Sinabi niya, nag-TNT siya, yung pamilya niya, 10 anak niya, yung mga ganun. Kung nag-aaral, yung anak pala niya nag-aaral sa New York. Hindi mahirap ang mga Tulfo. Siya nagsasabing poor sila. Kernel ang tatay niyan sa PNP-PC nung araw. Si Idol Rapi Tulfo, Timon Tulfo, sinasabi naman niya, middle class family sila. Ito naman si Erwin na bunso yata or whatever, kung hindi siya bunso, purdoy. Kaya sa nagpunta ng States, nag-TNT. Paano naging TNT? Nagkaroon siya ng US passport. Kaya contradicting po lahat Hindi pa natin masabi kung totoo. Ako, sasabihin ko, hindi totoo yung sinabi nun Nagsinungaling na naman, I don't know. Tinan po natin. Ngayon, komodo siya number 1 sa survey lagi. Number 1 na naman sa Pulse Asia yata, whatever survey yun. Ako, di masyadong naniniwala sa survey. Ayan. Kaya ngayon nga po, nasa ating mga butante. Anyway, ang election sa May, first week pa lang May. Ang kampanya pa sa March. Ayan. Kaya sabi nga natin, nasa mga tao ngayon, pag-aralan nyo, iboboto nyo ba yung mga Tulfo? May isang Tulfo na sa Senado. Si Rapi Tulfo, Senator Rapi Tulfo, nasaksakan ng daming tinitira hanggang ngayon na hindi ko maintindihan kung siya ay vlogger, TV personality o senador. Kahit sa Senado, nasabi niya na marami nagre-reklamo sa kanya, sa kanyang programang isumbong kay Tulfo. Senador na po sana sila. Ayan, tama na yung extra siyang kita. Pero anyway, talagang ganun siguro Ala na ako sa Pilipinas Nung nandun ako may radio TV dyaryo ako Trimedia man tayo nung araw, ilan lang kami doon. Anyway, yung tungkol kay Erwin Tulfo, pag-uusapan pa rin po natin yan. Ang hindi niya sinagot talaga, siya ba ay naging US citizen? Ako sabihin ko, nag-US citizen yan kahit merong pinakita ang embassy nung i-revoke yung kanyang passport na 3 beses niyang nirenew, hindi ka magkakaroon ng passport sa isang bansa like US and Canada kung di ka citizen. Sa Pilipinas ka, kung di ka citizen, magkakapassport ka pa ng Pilipinas. Hindi po. Kaya binida niya, TNT siya. Napaawa. Mga Pilipino po, talagang madaling maawa Kung matatandaan niyo po, pag-usapan nga namin ng aking son-in-law na laging kasama. Sila kay, ika nga natin. Mga kwento nila kay. Puntahan niyo po yung kanyang video, yung kanyang TV channel. Naku, dami niyong matututunan. Ang dami ng mga subscriber ng mga kwento nila kay. Napag-usapan nga na masyadong madali po kasi magpatawad ng Pinoy Yung kaso ni Gloria Macapagal-Arroyo ni FPJ. Di ba, dinaya, nagsorry lang sa national TV si Gloria, nakalimutan na ng tao yung akusasyon, dinaya niya si FPJ as president. Kaya nasa ating mga kababayan yan. Kung patatawarin niyo si Erwin Tulfo, pinagyayabang niya kasi lagi na number 1 siya, kaya sa tinitira. Hindi po. Kaya ka tinitira dahil may issue sa'yo. Hindi ka pwedeng tumakbong kahit ano. Kahit senador, kahit barangay chairman, hindi ka pwedeng tumakbo kung hindi ka Filipino citizen. Lalo kung US citizen ka. Paano ka nagka-passport? Hindi mo sinagot. Ang sinabi mo lang, may nabibiling mga fake na birth certificate, driver's license, pati yung identification sa tax. Hindi ng question. Anyway,
At ipagpapatuloy po natin sa mga darating kong vlog. At anyway, yung pangalawa natin, sasampahan na po ng kaso ni Bossing Vic Soto ng TVJ, itong si batang director na si Daryl Yap, dahil inilabas niyang quick bake na tinatanong nung artistang Charito Solis daw, itong Pepsi Paloma, kung ni-rape siya ni Vic Soto, sumagot ng oo. Si Pepsi Paloma, yun lang po teaser lang yun, wala pang pelikula. Hindi natin alam kung tapos na o ginagawa pa, pero malaking paninirang puri kay Vic Soto na sangkot o apektado si Tito Sen Soto na tumatakbuling senador at si Vico Soto na tumatakbong re-election mayor ng Pasig City. Pareho pong mabigat na kalaban yung mga Soto sa politika. Hindi nyo kayang talunin yan. Yung vice mayor ng Quezon City. Soto rin yun, si Gian Soto. Bakit ba? Ngayon may mga lumalabas umano na matitinding balita na ang backup ni senatorial candidate and presidential sister Amy Marcos na siyang nagpa-finance o nagpipinanso behind the movie The Rapist of Pepsi Paloma. Tinan po natin yung bukas, Miyerkules, December 9, isasampa sa Muntinlupa City. Regional Trial Court ang kaso ni Vic Soto against Daryl Yap. Ayan, siguro tingnan mayabang yung batan to Siya yung director ng Made in Malacanang na siniraan din si Presidente Bongbong Marcos na ang producer si Amy Marcos. Bakit ba tinitira ni Amy Marcos yung kapatid? Anong klaseng kapatid yan? Ito mo, laglag na naman siya sa top 12. Binabagsakan na ng loyalista, pati ang Duterte, fanatics, wala ka na ron. Inggit ba sa kapatid? Merong sama na magkakapatid, pero hindi ganyan, nasisiraan mo ang kapatid mo. Presidente ang kapatid mo. Senator ka. Kung totoong balita, nako patay ka. Manang Amy Marcos. Hindi ka na magiging senador sa tingin ko hanggat hindi ka tutulungan uli ni Presidente Marcos at saka ni First Lady Lisa Marcos. Si Lisa Marcos, bilib ako dyan. Naturalesa lang yan. Akala nyo lang. Walang yan. Hindi po. Mukhang mabait naman. Okay, kaya maganda-handa ka. Kumuha ka ng magaling mo abogado, Director Daryl Yap. Tatapusin ka ng Soto. Bukas, hahablahan ka na. Sasampahan ka na ng libel case niyan. Abangan po natin yung bukas. Tanghuli po. Never, never. Sa pangarap po, plano ni Pangulong Bongbong Marcos mag-declare ng martial law to extend this term. Ang layo pa. Pangatlong taon pa lang ngayon, magdi-declare na ng martial law. Kita talaga si Sampanelo, ibang klase. Kung tinanggal si Sara Duterte at si Digong Duterte sa National Security Council, balak na raw mag-declare ng martial law ni Bongbong Marcos. Hindi po mangyayari yun. Hindi po nag-aambisyon si Bongbong Marcos na sinasabi tutulad siya hindi po. Although parang si Apulakay, si Bongbong sa lahat, pagsasalita, action, everything, talagang kuhang-kuha niya, plakadong-plakado yung ama. Talagang wala tayong magaling po marunong yung magamang, lalo yung si Apulakay. My father works with the Marcoses, with the all the administration ng araw. Kaya loyalist ko loyalist kami. Iba lang pananaw nung kapatid ko nga. Naging congressman ng Senior Citizen Party List. Oy mga katropa pips, huwag niyo pong kalilimutan. Boto natin ng Senior Citizen Party List. Anong number? 2 ata yung isa kay yung Alliance, yung isa yung United Seniors. Tatalakayin ko po yan next as we go along sa pagtatalakay natin. So, tatapusin ko na po muna.
ang ating talakayan. Ala pong Marsha daw, kay maniwala kay Sampanelo, naglabas na ng statement ang ating little president, si Bersamin. Alright? Ito po inyong kabayan Mondatol. Sana po, paki-like, share, and subscribe itong ating mga talakayan para nakikita naman, napapakinggan tayo ng napakarami nating kabayan sa buong mundo. Anywhere you are right now. Pero yung aking mga kababayan sa Nueva Ecija, lalo na sa aking kababayan sa Hain, in San Pet Cruz, yung sister ko, Ditching Baby, Datolay, at ang aking bayaw, pinakamagaling magluto, Bayaw Bickley. Magandang umaga po sa inyong lahat.